Don't try to impress other people dahil hindi naman natin mapi-please ang lahat. So hindi natin kaya hindi naman obligado tayo magpa-impress sa ibang tao. Kailangan nating maging wise kasi kailangan kasi ang bawat sentimo na ating pinagpapaguran ay hindi dapat mapunta sa mga bagay na wala namang katuturan. Yung magpapa-impress sa ibang tao ay ibang usapan na yun. Mas maganda yung mas maging mukha kang mahirap kaysa yung mukha kang mayaman na wala namang laman yung iyong bulsa. So, dun yun papatak yung hindi ka dapat magpa-impress o ipakita mo na, bago yung car mo, bago yung damit mo, bago lahat, pati bahay mo ay bago. Hindi naman lahat may impress yung mga tao sa'yo kung bago ang lahat ng nasa iyo. So, ayun. May thoughts lang yun. Iwasan ang mga luho at bisyo. Ayan. Number 1 na ako dyan, yung mga sale. Ayan, mahilig po ako dyan. Pinakang problema ko talaga yung mga sale na yan. Kaya pinakang iiwasan ko yan kasi nakakasira yan ng budget ng ating ipon. Nakakasira yan ng ipon. Ayan, yung mga luho, bisyo, alak, sigarilyo, sugal. Always pay your bills on time. Yan. Na-achieve ko na yan. Talagang on time nagbabayad ako. So, simula nung nabasa ko to yung mga libro ni Chinkitan, always na talaga ako nagbabayad ng aking utang, on time. Pag hindi talaga ako mapapakali, hanggat hindi ko nababayaran yung utang ko kasi yun yung pinakang tiwala ko. Tiwala sa akin ng aking kapwa. Yung utang, bayaran, agad-agad. And then, rumakit at maghanap ng extra source of income. Yan, R. So, dyan yung talagang nagtanggap ako ng labada. Nagraket talaga ako para madagdagan yung income para sa edukasyon ng aking anak. So, ayan. Kailangan talaga rarakit tayo. Mag-iisip tayo ng alternatibong paraan para tayo ay magkakaroon ng income para sa ating mga basic needs. So, yan. Diyan nga pumapatak yung creative thinking. Why? Yayain ang pamilya na mag-ipon din. So, I encourage guys yung aking asawa. Lagi akong nanonood ng mga ipon video, yung mga motivation video. So, pinilalaksan ko talaga yung video para mapakinggan niya. So, yun nga. Nag-i-start na din siya mag-ipon. Tapos yung aking anak na babaeng si Queenie, nag-iipon na din siya. And ako, nag-iipon na din ako sa GInvest at saka dun sa aking microfinance. Pwede dun mag-saving. So, nagsisave ako dun. Tigil-tigilan ang katakawan. So, yan. Matakot-takaw din po ako sa pagkain. Pero nagda-diet naman po ako. Yung diet na talagang diet na nakaayos sa pagkain. Yung kakain ka ng rainbow foods, yan, yung mga gulay, prutas, and protein. Dapat ay budget ang pagkain. Hindi yung bili ka ng bili ka dito, bili ka doon. Tapos hindi naman pala masustansya yung binibili mo. So, yun. Doon yun. Papatak yung makakaipon ka talaga ng pera pag iisipin mo yung kakainin mo ay masustansya. So, pinakamaganda talaga, mas masustansya pa nga yung mura na gulay at prutas. Mas masustansya na, mura pa kaysa sa mga processed food, diba? Mahal na, masustansya ba? At saka dapat, kung ikaw ay busog na, don't eat extra meal or extra rice kasi hindi rin maganda yung sobrang takaw. Invest on things and activities that will make you financially literate. Ayan. So, mag-i-invest ka. Manonood ka ng mga inspirational video and magbabasa ka ng mga books like this. Ayan. Magbabasa ako ng maraming books para madagdagan yung aking kaalaman sa paghahawak ng pera. And then, pananalig sa Diyos. Siyempre, kailangan lagi tayong mananalangin. Dahil hindi naman natin hawak ang ating buhay, so, kailangan nating ilaan ang ating presensya sa Panginoon sa araw-araw nating gawain. Ilalagay natin ang presensya natin, tayo araw-araw magdarasal at makikipag-usap sa Panginoon na tayo sana'y gabayan sa araw-araw nating buhay.
sumubaybay lagi kay Chinkitan sa social media pages. So, oo naman. Lagi ako nanonood ng mga videos niyan at lagi kong pina-follow si Chinkitan. Ayan. So, ito yung Ipon Diary.